Senator Ping Lacson, di ba, sa kanyang speech, yung pangalawa, sinabi niya sa mga nagsasabi na walang mangyayari dito, nakakadagdag, dapat daw magkaroon tayo ng tiwala. Senator Ping, sana nakikinig kayo ngayon. Siguro para magtiwala kami na may mangyayari dito, tuloy niyo yung investigasyon niyo. Kasi wala na yung ICI eh. Na kinakatwiran, hindi po eh. Tuloy niyo yung investigasyon niyo. Imbitahin niyo yung Tri-Give Olivar. Imbitahin niyo yung Maynard mo. Kasi hindi yan inobligang humarap eh. Nang magkaalaman tayo dito. Hindi po ba? Para masabi namin na may pag-asa pa. Na may makukulong dito. Na dito matutumbok talaga ang totoong mga magnanakaw. Kasi pag huminto na, iaasa mo yan dito. Iba ho kasi din pag mayroong ganyan eh. Na mapapanood ng bayan. Itong mga sagot ng mga taong ito. Kapag po ito'y pinaubaya mo na sa ombudsman o sa DOJ, hindi mo rin alam ang nangyayari doon. Baka naman, may pipiliin lang sila. Parang wala na bang ibang balita. Kapag ho natin nilubayan ito, lalong mamamayagpag ang korupsyon na ito sa ating bayan. Dahil yan ang unang-unang anay. Kausapin mo ngayon ang mga negosyante, lahat sila, ito ang numero unong kalaban natin. Dahil walang nakukulong. May makulong man, puro mga dilis. Yan po ang problema sa bayan na ito. Kaya nga kahapon din, may nakausap, ako'y nalulungkot lang sa sinabi sa akin, wala din mangyayari dyan, Ted. Parang ako'y, wow, sabi ko, kung ganyan, wala tayong pag-asa. Ikaw, magsi-50 ka na. Uy, grabe ka naman. Teka naman, Si Architect nalilito na Hana ako ho, 42 eh. pala kahapon. Pero tama yung sinasabi mo, Sige, baka okay. trabaho tayo ng trabaho ngayon, tapos sa dulo, lahat ng naipon po natin ay pang-pa-ospital lamang din natin. Lalo pa di naman tayo sakop nung zero balance billing na yan. Nako, pag-uusapan natin Zero yan. balance billing, meron ba talaga? Mamaya, Ako ba'y pwede manghingi ng GL kung sakali ako'y ma-ospital na ayoko mangyari? Sinimulan mo yan, ang gandang pag-usapan yan mamaya. Meron tayong makakapanayam tungkol dyan. Pero bago po naman po din ang lahat, kapag naman natin sinasabi o minumungkahi yung kumain tayo ng masustansya, pero parang mahal din yan. Mas mahal yata yung kumain na mas masustansya. Sinabi mo, mas mahal ang gulay kaysa sa mga hindi masusustansyang pagkain. O kaya Mas naman mura po- na ngayon ang processed foods. O kaya naman po mga kapatid, dahil nga sa kawalan, obligado ka na noodles, puro noodles ka, di ba? O kaya po yung mga dilata o process nga po ng mga pagkain. Pero yung meron ka diyang bantay presyo, kahapon yung ginagamit na mga gulay para sa salad, ngayon napagtanto ko Caesar, ha. ay ano yun? Anong live nga Oo. yun? Di ba? Ito ho yung ginagamit, lagi ko nakakaligtaan yan. Yung nga eh, ano nga yun? Minsan lang din kasi ako nakakain yan eh. O anong tawag doon sa gulay na yun? Lettuce, yun. Lettuce. Yung pangunahin Lettuce. na kailangan. Oo. Abay, 500 piso per kilo. Ngayon? Oo, tignan mo sa bantay presyo. Kahapon nga, nung kinakausap ko yung aking, sabi ko, sabi niya, sa totoo lang po, kuya, mas mahal nga po yan eh. Pero yung 1 kilo ba, mga ilang ano ba ito? Kung kayo lang mag-isa, pwede ho naman yan tumagal-tagal, mga 2 araw. Ay, Kung sakasakali. Kasi kung kakain ka tanghali... oo, na puro lettuce. Hindi naman puro lettuce Alam, na. puro lettuce eh. Kambing ka ba? Hindi ako nagbibiro. Ay, kambing. Oh, pero Oo. totoo yan, yung mga gustong mag-healthy lifestyle, Hindi lang yun. syempre. Gusto mo mapababa ng timbang meat. Kasama rin Gill, yan, no? oo. Kung sakasakali. Very effective, Mahal. no? Oo. Every 2 days, ay kumaga 500 pesos. Oo. Anyway, sige po, ba't ba ako napunta? Ito, binabanggit ito si Baby Girl. Sandali lang po, ito ho ang ating pong programa today, makabuluhan po, definitely, hitik na hitik po tayo sa mga informasyon na makakapagbigay po sa atin ng sapat na kaalaman. Ito lang ang sinasabi ngayon ng mga, ito hong mga walang hiyang ito, ay, sorry. Oo, don't say bad words. Bad words ba yung mga walang hiya? Bakit ang sabi naman ng Presidente, mahiya naman kayo, di sa mga walang hiya, yun. Tama. Eto Medyo lambingan mo ng konti. Oh, sige. Wala nang GL, di na kailangan yan, hindi makikialam mga politiko. Ito lang sa akin. Oh, sige. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga middle income earners, sa mga nagmamaneho po ng hulugang kotse. Kapag ba may kotse ka, mayaman ka na, automatic,
Di ba hindi? Kapag ba nasa subdivision ka nakatira, mayaman ka na? No. Hindi ba? Hindi po. Kasi marami po sa atin, mga middle income earners, ang meron kang kahit papaano po ay mas komportable o kaya mas maayos kumpara doon sa minimum wage earners. Pero ang dami mong mga utang o babayaran o kaya kapag sumapit na ang panahon na merong may sakit sa inyo, wala kang kaukulang savings, wala kang health insurance. So ang tanong natin dito sa pinag-uusapan ngayon daw ho ng DOH na bubuuin na mga E5 guidelines na yan. Kasi ngayon o dati, ito ang sitwasyon. Okay. Isa kang middle income earner. Wala na hong problema doon po sa maaaring pong kwalipikado agad-agad sa zero billing. Wala ka nang babayaran. Okay po yun. Doon talaga pong nasa laylayan po ng ating pong lipunan. Pero kung middle income earner ka, biglang nakaramdam ka ng pagsisikip sa iyong dibdib o kaya po nagpa-check up ka, obligado ka, nagpa-blood test ka, lumabas sa pag-aaral na may bara puso mo. Halimbawa lang ito ha. Okay. Kakabahan ka. Pupunta ka sa espesyalista. Ano ho ba ang dapat na gawin? Ayoko man sabihin sa iyo pero kandidato ka sa open heart surgery para tanggalin yung bara sa puso mo. Magkakaroon ng bypass kung tawagin dyan. Kakabahan ka, sabihin sa iyo, maghanda ka ng gantong halaga. Kung middle income earner ka, pupunta ka sa heart center, sasabihin sa ng doktor, maghanda ka ng gantong halaga. Magkano? Sabihin na po natin, 800,000. Ikaw na middle income earner, saan mo naman kukunin yon? So ngayon, magkukonsulta ka, paano? Meron ka naipon. So dyan po papasok yung GL. Okay, guarantee letter na manggagaling kanino. Itong tanong ko dito ha, napalagay ko po very, very timely. Yung GL na yan, nakakita na ho ba kayo niyan? Inyo na ho bang nalaman na ang GL, guarantee letter, na nanggagaling sa mga politiko, iba-iba ang amount. Lapit ka kay congressman, o kaya sa kanyang tauhan o sa kanyang kamag-anak, bibigyan ka ng GL, sasabihin doon, 50,000 pesos nakalagay doon sa GL. Ang sinasabi na kanyang inootorisa na ibawas doon sa pondo na nakalaan doon sa Office of the Congressman. Senador, kung medyo may koneksyon ka, may kakilala ka o anuman, 100,000. So kung 800,000 yan ang kailangan mo, mag-iipon ka ng GL na manggagaling sa iba't ibang opisina para mapunuan mo yung 800,000. Ngayon, pag meron ka ng kumpleto, pupunta ka sa heart center, kakausapin mo doon, magpapa-schedule ka, pipila ka ngayon. Depende sa sitwasyon ng iyong kalusugan. Kung emergency ka, pwede kang maisingit. Pero pag hindi, sabihin sa iyo, Pebrero ka na o Abril ka na ooperahan kasi may nauna sa iyo na mas emergency case. So yung GL na yan, nakumpleto mo. Okay, so ngayon, yan na ang iyong susi para matuloy ang iyong operasyon. Hindi pa kasama yung after operations expenses. So ngayon, ito lang ang katanungan ko. Kung ganyan po ang patakaran ngayon, ha? Tama ba ako nung Dimpi? Tama di ba? Ganon ang sitwasyon. Kasi si Dimple po dito, ang aming staff, tumutulong din. Pag talaga ho namang kinakailangan, dito ho sa mga acquisition ng mga GLs na ito, utang na loob mo eh. So bawat GL girl, iba-iba ang halaga. Paano nagdedesisyon yung congressman o senador o yung kanilang staff? Kasi actually, they can provide a GL worth 1 million. Ha? Di ba? Meron. Hindi. Meron. Last time tinanong na natin yan before sa nakausap natin, sir, si Asek Albert din yun. Doon sa... Walang specific amount. Yes. So, tama ka, as high as 1 million. Ito yung tanong. Kung aalisin mo sa mga mambabatas yan, ibibigay mo sa DOH. Ang DOH gagawa ng guidelines. Sino ngayon ang Poncio Pilato na magdedesisyon kung magkano ang ibibigay na GL sa isang Aaron Tolentino kung kailangan niya? Sa isang Grace Rebuta. Tsaka Grace Toledo. I'm sorry. Dalawa kasi silang Grace dito. Oo. Hindi, di ba? Yun ang magandang katanungan ngayon. Anong guidelines? Paano ito? So yung guarantee letters na yan, yung ma-E5 na yan, paano na ang kanyang paggasta? Ito kasi mahirap eh. Nag-aproba ka ng 51 billion,
Pero yung guidelines to follow, ni wala pong public hearing, ni wala pong information dissemination o consultation bago gawin itong guidelines. Nakita ho ninyo? Ito ho ang problema dito eh. May budget? Naglaan Wala ka pang ng 51 guidelines. billion, Oo. yung guidelines bubuuin pa lang. Hindi ba dapat munang nagkaroon ng pag-aaral, masusing konsultasyon, at sa mga doktor lahat na, binuo yung guidelines subject to deliberation and debate, tsaka mo poponduhan, hindi eh. Ngayon, naglaan ka ng 51 billion, yung guidelines to follow. So, ang tanong ngayon sa DOH, naka-erbosa ba desisyon kung magkanong ibibigay mo sa isang pasyente na ooperahan? Ano ito? Think about it. Maraming salamat sa impormasyon, partner. Huwag ka mag-alala. Kalagitnaan daw ng Pebrero matatapos na ang guidelines. Ikaw naman di ka pa nasanay dito sa bansang kung tawagin ay Pilipinas. Laging nauuna ang budget bago pag-usapan kung paano gagastahin ang budget. Does it make sense? Yeah. Kasi nga po dito sa pinakahuling balita, ito pong guidelines, dahil may special provision na dito sa 2026 GAA natin kung paano gagamitin po itong mga maifip o kaya yung iba pang mga soft pork kung tawagin na dadaan sa mga politiko na ngayon sinasabi nila hindi na sila pwedeng umepal dito because there is a special provision, but yung usage nito, yung guidelines mismo kung paano mangyayari kasi nga marami pa rin hihingi ng tulong, ngayon po ay ginagawa pa lamang at sa kalagitnaan nga ng Pebrero matatapos. So ngayon, papaano na ang magiging sistema? Malalaman po natin lahat yan kapag natapos ang guidelines. Ngayon po, ang editorial ng The Philippine Star tungkol dito yung bang sinasabi na wala nang makikialam na politiko, hindi po totoo yun. Hindi po mangyayari yun. Yan po din ang kanila pong paninindigan dito. Sinasabi po nila hindi mangyayari yan. Kasi hindi din po klaro yung provision noong pong GAA and wala ho naman tong penal provision sa mga lalabag dito. So yun po maganda pag-usapan natin dahil pera natin ito. 51 billion maliban doon sa AX na yan. 51 billion na magiging bahagi pa rin po ng ngayon ay 17.65 trillion pesos na utang ng Pilipinas. 17.65 trillion ang utang natin. So ngayon meron kang 51 billion. Paano po ito? Kaya nga po muli babalik po yung kaisipan, hindi ba dapat talaga PhilHealth na po ito? Kung saan po naman yung mga requirements para sa mga middle income earners na bulk na pinagkukunan po ng taxes natin ay magbenepisyo dito. Kasi yung mga middle income earners na yan, ang karamihan po dyan, wala ho namang savings Maari nagmamaneho po ng kotse yan, pero hulugan. Maari pong nakasubdivision yan, pero mga kapatid, hindi po naman din ganong kalaki ang sweldo niyan. Hindi po ba? Kaya muli po, pagtulong-tulungan natin to kasi kung ito tayo lulubay dito sa ganitong mga usapin, kaya nila inaabuso ito. At babalik na naman ako sa may makukulong ba. Okay. Sige! Okay. Kaya ang panawagan pa rin po natin ngayong Webes na kay 2026 na mga kapatid, ikulong, mandarambong. Ikulong nyo na yan ngayon na. Pero wag kang mag-alala, there's good news now. Ang sinasabi nitong si Senator Amy, meron daw siyang narinig na meron daw mga senador nakakasuhan na January 15 daw yata ifa-file yung mga kaso. Pero doon sa mga pangalan Hindi naman niya sinasabi kahapon sa kanyang announcement na ito good news to, hindi ganun. Hindi ganun ang sabi niya. May sarcasm yung kanyang May announcement. sarcasm kasi para sa kanya at para din sa iba, yung mga nabanggit niyang pangalan, ang inaasahan ko, okay, may kakasuhan by January 15. Pero yung mga sinabi niya, sabi ko, teka, may kulang. Yun lang, para lumabas sa'yo na last month. Hindi siya actually kumbinsido na yung mga kasamahan niya. Hindi siya kumbinsido, parang sinasabi niya, bakit daw yung mga nasa Kongreso wala? Kung ang pinag-uusapan ay flood control, sinasabi niya, nagsisimula daw yan sa Office of the Speaker. So may hinahanap siya na bakit puro mga senador. Yun nga. Bakit daw parang wala masyadong mga kongresista. So para sa mga nag-aabang, may kakasuhan daw po ngayong January 15. Tingnan natin kung sino-sino po ba iyan. At yung pong kasong yan, kaso pa lang. Ito po, bago tayo mag-break, gusto ko pong pasadahan to mamaya. Ito ho magandang halimbawa dito sa mga nakikinig sa atin. Meron po kasing kaso ng
Ghost procurement. Yes. Alright. Anong pinag-uusapan natin dito? Piyesa ng mga sasakyan ng pambansang pulisya. Okay, so dito mga kapatid, meron sila pinalabas na nagpalit po ng gulong, bumili po ng mga spare parts mga kapatid, pero hindi naman daw po totoo. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay mga more or less 400 million pesos. Alright. Aba, ang kasong ito, ang pangyayaring ito ay naganap noong pong 2007 and 2008 more or less, panahon ni Gloria Arroyo. Nagkaroon ng sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan ng 2013. So, ilang taon yon na inimbestigahan bago po maisampa ang kaso. So, 2013 hanggang ngayon, ilang taon po iyon, bilangin po ninyo, naglabas na desisyon ang Sandigan Bayan. Meron pong sinentensyahan ng pagkakakulong. Pero, yung mga nasa ibaba, yung mga nasa itaas, absuelto. Wala pang detalye, hindi ko pa nababasa desisyon, kung ano ho na naman ang doktrinang pinatupad dito ng Sandigan Bayan. Baka naman yung Arias Doctrine na naman na yan. Ipapaliwanag din po natin na sinasabi. Pero ito ho mga kapatid ay Sandigan Bayan pa lang. So papanig pa yan sa Supreme Court kasi may motion for recon pa dito. So imagine po ninyo, 2013, 2026 na yon, 13 years yan. Sa halagang 400,000. And don't forget, Sa hindi ganong kakomplikadong usapin. 400 million. 400 Almost 400 million. million. And don't forget, 2013 na isampa, pero 2007 nangyari. Ang tagal, ha? Ang tagal. Okay. Opo. Wag naman sana matulad dito. Sandigan Bayan po ito. Oo, yung flood control, Sige. baka matulad dito, ha? Talaga palang noon na, uso na yung mga ghost. Ha? Kala ko ngayon lang eh. Noon, ghost repairs. Ngayon, ghost flood control projects. Okay, sige po. So, well, again mga kapatid, may mga bagay po talaga na nakakainis. Pero, at sabi nga po ninyo, parang wala na bang ibang balita. Kapag ho natin nilubayan ito, lalong mamamayagpag ang korupsyon na ito sa ating bayan. Dahil yan ang unang-unang anay. Kausapin mo ngayon ang mga negosyante, lahat sila, ito ang numero unong kalaban natin. Dahil walang nakukulong. May makulong man, puro mga dilis. Yan po ang problema sa bayan na ito. Kaya nga kahapon din ako'y may nakausap, ako'y nalulungkot lang sa sinabi sa akin, wala din mangyayari dyan, Ted. Parang ako'y, wow, sabi ko, kung ganyan, wala tayong pag-asa. Senator Ping Lacson, di ba, sa kanyang speech, yung pangalawa, sinabi niya, sa mga nagsasabi na walang mangyayari dito, nakakadagdag, dapat daw magkaroon tayo ng tiwala. Senator Ping, sana nakikinig kayo ngayon. Siguro para magtiwala kami na may mangyayari dito, tuloy nyo yung investigasyon nyo. Kasi wala na yung ICI eh. Na kinakatwiran, hindi po eh. Tuloy nyo yung investigasyon nyo. Imbitahin nyo yung Tri-Give Bar. Imbitahin nyo yung Maynard mo. Kasi hindi yan inobligang humarap eh. Nang magkaalaman tayo dito. Hindi po ba? Para masabi namin na may pag-asa pa, na may makukulong dito, na dito matutumbok talaga ang totoong mga magnanakaw. Kasi pag huminto na, iaasa mo yan dito, iba ho kasi din pag merong ganyan na mapapanood ng bayan itong mga sagot ng mga taong ito. Kapag po ito'y pinaubaya mo na sa ombudsman o sa DOJ, hindi mo rin alam ang nangyayari doon. Baka naman, may pipiliin lang sila. Anyway, ang bilis ng oras.